Ang Man in Black ay tumingin sa hindi kapani-paniwalang mga kaganapan ng labanan at nakaramdam ng matinding amoy ng takot. Nakikita niya na ang isa sa tatlong pinakamalakas na mandirigma ay kasing lakas niya, ngunit ang lalaking nagngangalang Dansoyo, dahil sa lakas niya, nanginginig siya sa takot. Ang bastos na ito ay nag-iisang humarap sa mga piling mandirigma na ang unit ay may bilang na 100 lalaki. Hindi lang takot ang Man in Black. Napagtanto niya na ang Ice Lake sa Northern Ridge Cave ay nawasak dahil sa napakalaking combat power ng Master. At ang ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay lumaban sa labanan ay nagniningning ng hindi kapani-paniwalang kalmado. Ang lalaki ay lubos na nagtitiwala na ang kanyang nakamamatay na katahimikan ay natakot sa lahat ng tao sa kanyang paligid hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa pagtingin sa kanya, malinaw na walang mga salita na tahimik niyang idineklara ang kanyang sarili bilang ang mismong sagisag ng kamatayan. Sa isang sandali, ang guro ay nag-ambala at hindi napansin ang isang espada na lumilipad sa kanyang likuran. Ito ay isa sa kanyang mga kalaban na pinalibutan siya ng kanyang malamig na armas, na nagpadala ng isang hindi kapani-paniwalang ice hurricane sa kanyang direksyon. At kung nag-alinlangan siya kahit kaunti, nawalan na siya ng buhay. Ngunit nagawa ng guro na ilihis ang suntok nitong kontrabida na may silver ring. Isang makulimlim na alon ng enerhiya na hiniwa sa kalawakan. Ang mga mata ng Master in Black, nakapikit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa mukha ng kalaban na humarap sa kanya. Gayunpaman, hindi ito natuloy, at itinuon niya ang kanyang malamig na tingin sa taong nanginginig ng napakalakas na ito ay kanta ng baril ni Moya. Iniisip kung karapat-dapat ba siya sa titulong pinakamalakas. Ngunit ipapakita sa kanya ng Master in Black kung sino ang tunay na karapat-dapat sa titulong iyon, at kung karapat-dapat ba siyang magpatuloy at dalhin ang titulong iyon. Ang kanyang sword ay nagsimulang kumikinang na may lilang aura, at ang kapangyarihang nagmumula rito ay maaaring matunok kahit ang pinakamalakas na bundok. Isang paputok na hampas ang itinuro sa kanyang kalaban. Samantala, ang ating bayani ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa umuungol na Clan Master, na sinabi niya na ang mga salitang ito ay maaaring huli na niya. Ang matandang lalaki na nabuhay ng maraming taon, ay hindi nakarinig ng gayong katarantaduhan. Address sa kanya sa huling sandali, isa lang ang sinabi niya na ang kanyang huling salita ay sasabihin sa isang binata na nagngangalang Dansoyo. Pagkatapos ng lahat, si Master Chun ay isang master ng Great Northern Range Martial Arts, na itinuturing na walang talo. Pinuno ang kanyang kamay ng paputok na apoy na enerhiya, lumikha siya ng isang globo ng purong kapangyarihan na nag-apoy sa kanyang mga palad ng isang unos ng apoy na umikot sa kanyang paligid, nagpainit ng hangin at bumubuo ng isang malaking bilog ng apoy sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapanirang puwersa. Ang matanda, na nakatutok ang suntok sa binata, ay naisip na hindi na niya ito makikita dahil magiging isang talampakan na lamang ang kanyang singsing. Itinulak niya ang nagniningas na bilog palayo sa kanya at itinuro ito sa young master. Ang kalmado ng Diyos ng digmaan ay hindi maipahayag sa mga salita. Sa pagtingin sa napakalaking bilog ng apoy na ito na sumira pa sa lupa sa dinadaanan nito, hindi siya kumurap. Pinuno lang niya ng Heavenly Chi Energy ang kanyang mga kamay at iniunat ang kanyang likod. Itinulak niya ang kanyang braso at ipinakita ang kanyang lakas. Nang walang pag-aalinlangan, ang isang ordinaryong kamay ay hindi man lang mahawakan ang bilog, ngunit ang kamay ng young master ay nagawa. Hindi lamang na huminto kundi pati na rin upang labanan ang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang singil na ito, tulad ng kidlat. Nagsimula itong idirekta ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng ang bilog, at tulad ng isang parasito, mahawakan ito lakas ng kalaban niya, hanggang sa biglang sumabog ang lahat. Nagkaroon ng pagsabog, at nagkawatak-watik ang lupa sa ilalim ng shockwave, walang makikita kundi mga buga ng usok at isang aura na kumalat sa paligid. Nang makita ang kaguluhan sa paligid ng lugar ng pagsabog, ang pinuno ng Mon Clan ay nakaramdam ng tagumpay, kumbinsido na ang mapanirang singsing ay hindi maaaring sirain. Pagkatapos ng lahat, gumugol siya ng 20 taon sa paglikha ng teknik na ito gamit ang 200 Northern Mountain Ranges. Natitiyak niyang walang sinuman ang makakayanan ang teknik na ito. Ngunit biglang nagsimula ang hindi kapani-paniwalang mga tunog mula sa lugar kung saan umuusok ang ulap.
Itinigil ng young master ang gintong singsing gamit ang kanyang kamay. At hindi lang niya ito pinigilan. Hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay, kahit na nag-iipon pa ito ng enerhiya, kinilig sa takot ang matanda nang makita niya ito. Isang tunay na demonyo ang nakatayo sa kanyang harapan, pinahinto ang kanyang gintong singsing at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi yun sapat, aalisin na sana niya ang gintong singsing na taglay pa rin ng matandang Moen. At ang young master ay tumingin sa singsing na ito sa harap ng kanyang mga mata, hindi kinikilala ito bilang isang super technique. Ngunit nakita lamang na ang matanda ay nagsasakripisyo ng mga tao sa loob ng 20 taon para sa gayong katarantaduhan. Napagtanto niya na ang hindi magagapi na kapangyarihan ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng pag-asa sa gayong mga bagay. Binitiwan ng lalaki ang singsing mula sa kanyang kamay, sinimulang i-twist ito sa kanyang daliri at itinulak ito palayo sa isang malakas na suntok ng kanyang palad. Itinapon niya ang singsing, at isang puting liwanag ang bumungad sa kanya. Walang kwenta sa kanya itong trinket na hawak niya kaya minabuti niyang ibalik ito sa matanda. Ito ay mas parang isang paputok na suntok na pumutol sa hangin sa bilis nito, at ang shockwave ay hamampas sa paligid. Pinagmasdan ng matanda ang sariling armas na lumilipad sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niya itong pigilan kahit papaano, dahil maaari siyang panasan nito. Itinuro niya ang nagniningning na singsing na parang kidlat upang kontrahin ang gintong singsing na ito, ngunit sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang kanyang armas ay sinisingil ng isang ganap na kakaibang enerhiya. Dahil dito, tumagos ito sa depensa at pag-atake ng matandang guro, at ang tensyon ng sandaling iyon ay mararamdaman sa hangin ng hampasin siya ng armas ng pinakamalupit na guro, nagsimulang gumuho ang lahat. Pinagmasdan ng guro ang sariling armas na itinutok sa kanya at hinampas siya sa pinakamalupit na paraan. Napagtanto niya na maaaring ito na ang wakas, ngunit hindi siya makapaniwala. At pagkatapos ay nang magsimulang magkapira-piraso ang kanyang katawan at ang kanyang pawis at tubig ay natuyo mula sa lakas ng suntok na ito, napagtanto niya na hindi niya makayanan ang isang napakalakas na suntok mula sa kanyang kalaban. Ang chi energy na nakadirekta sa kanya ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga kamay, pagkalaglag ng kanyang mga kuko, at ang lakas ng matanda ay malapit nang maubos sa sandaling ito, habang ang matanda ay nakatitig sa kanyang nanghihinang mga kamay sa mahabang panahon, ang nilapitan siya ni young master, iminumungkahi na kung siya ang pinunungang pamilya Mohan, hindi niya dapat Sir On ang pangalan ng kanyang pamilya. Matapos ang pahayag na ito, galit na galit ang matanda sa bastos na binata na Samaira sa kanyang mga plano. Nakita niya ang isang tunay na hamak sa kanyang harapan, ngunit ang batang may-ari ay hindi nakaramdam ng kahit isang patak ng awa o pakikiramay sa taong pumatay sa napakaraming mga inosenteng tao. Kaya huwag niyang isipin na ang bata ay magbibigay sa kanya ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Ang sakit na dinanas ng mga taga-bundok dahil sa hindi karapat-dapat na matandang ito ay dapat madama sa kanyang sariling balat. Nais ng young master na maranasan ng matanda ang lahat para sa kanyang sarili na parang ginipig. Ang lalaki ay tumingin sa kanyang biktima, pakiramdam na mas mataas sa labanan na ito. Kumalat ang isang malakas na alon habang sinisipa ni Dansoyo ang bato, itinulak niya ang sarili sa lupa, at tulad ng isang demonyo, sumugod, papalapit ng papalapit sa matanda. Napagtanto ng matanda na kailangan niyang mag-isip ng isang bagay na apurahan, at nagsimulang mag-ipon ng isang energy ring para idirekta ito sa bastos na kalaban. Natitiyak niyang walang binata ang makakatalo sa kanya, ang maalamat na warrior Musa Dongchong. Sa kanyang mga pakulo, walang maihahambing sa martial art of the Great Mountain Range, at ang mga mapanirang singsing ay tutulong sa kanya na sirain ang kaaway. Ngunit gaano man karaming singsing ang lumipad sa mukha ng young master, wala siyang pakialam. Gumalaw siya na parang paro-paro, umiiwas sa lahat ng suntok na lumipad ang mga singsing ng enerhiya na parang mga pagkakamali ng kalikasan, tulad ng matandang ito, isang mahigpit na tingin ang humawak sa matanda habang direktang nakatingin sa mga mata ng Diyos ng digmaan, naramdaman na ang kanyang mga salita tungkol sa mga trick ay lubhang padalos-dalos, nagpa siya ang Diyos ng digmaan na ipakita kanya ng ilang mga tunay na trick. Iyon ay makakatakot kahit isang martial arts master. Inihagis niya ang suntok sa lupa at nahati ito kasama ang kinatatayuan ng matanda.
Ang Diyos ng digmaan ay hinding-hindi papayag na ang heavenly weapons na hawak niya ay tinatawag na mga pandaraya. Ang lalaki ay nasa itaas ng matandang lalaki sa bilis ng kidlat, at ang kanyang blue energy na sipa ay diretsyong lumipad patungo sa mukha ng matanda. Nahudyat ng pagtatapos ng pagtama ng kidlat ay direktang nakatutok sa ulo ng Moon Clan. Kahit anong pilit niyang umiwas, kailangan niyang kunin ang tama na nakahawak sa binti ng batang mandirigma. Itinuring ng pinuno ng angkan ang dakilang kabastusan na ito. Anong lakas ng loob niya para atakihin ang master gamit ang unknown martial art, pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi napigilan ng matanda ang sipa. Sinira nito ang kanyang depensa. Ang suntok ay lumipad mismo sa kanyang mukha, at ang langit ay nanginig sa mga tunog ng labanan. Ang ulo ng angkan ng Moon ay nahulog na parang natalo sa suntok ng young master, at naririnig ng isa ang bitik ng buto sa kanyang katawan. Nang makitang bumagsak ang kalaban, nagpa siya si Master Saiyan na tapusin siya at ipakita ang kanyang kahusayan. Ang ningning ng celestial weapon na tinawag ng pinuno ng angkan ng Moon na isang palihim na panlilinlang, ay sumambulat na may nakasisilaw na enerhiya mula sa kanyang kamay na parang isang makinang na agila. Siya flashed na may mabangis na power at itinuro ito sa matandang hamak. Kahit gaano karaming gintong singsing ang lumipad sa direksyon ni Saiyan, wala itong epekto. Ang lahat ng mga suntok na nakatutok sa kanya ay mahusay na pinalihis at pinalihis. Walang epekto ang mga pagsabog ng mga palaban na suntok maliban sa pagkabigo sa matanda at sa kanyang mga teknik. Ang kinang ng kamay sa harap ng mukha ng Moon Clan Chief ay nakabulag sa kanyang mga mata. Halos imposibleng makaiwas, para lamang makuha ang mar-ingle na suntok na ito. Isang higanting alon ang nagtulak sa matanda palayo, at ang lupa ay yumanig lamang ng isang mahusay na hiyawan at ang mga singsing na lumilipad sa ibabaw ng matanda ay sumigaw, "Bastard, how dare you?" Kahit anong pilit niyang paikutan o idirekta ang kanyang kagamitan sa batang warrior, wala itong silbi. Bumangon, sumabog siya ng hindi kapani-paniwalang enerhiya at nanginginig sa puot. Hindi niya kailanman naramdaman ang gayong kawalang galang, dahil paano matatalo ng isang noob ang isang maalamat na mandirigma. Ang pag-crunch ng lupa at lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsimulang punan ang espasyo, na lumikha ng hindi kapani-paniwalang kaguluhan. Ang matanda, tulad ng isang mabangis na hayop na na-corner, ay nagsimulang ngat-ngatin ang lahat ng nasa paligid niya at pinalo ang kanyang kagamitan sa lupa. Naunat ang lightning-fast golden energy, itinutok ang mga suntok nito sa young master. Ang parehong gintong bilog ay sumambulat mula sa magulong smokescreen na parang mula sa isang tirador o tirador. Ang mga singsing na ito ay nagsimulang lumipad mula sa matandang lalaki, ang Diyos ng digmaan, na may kasanayang umiwas sa kanila na tila isang laro lamang o kahit isang panlilinlang, pinagmamasdan ng mga kagamitan na dati tila walang talo na ngayon ay tila isang laruan. Nagsimulang magduda ang matanda sa kapangyarihan nito sa mga kamay ng young master, masaya lang ito, hanggang sa isang punto, hanggang sa ang mga singsing ay nagsimulang tumalikod sa kanya at bumalik sa kanya. Sa kalaunan, nahulog sila sa katawan ng Diyos ng digmaan. Sila ay ginawaran siya ng laslas na suntok sa bawat daliri, pinapanood ang katawan ng kaaway na hinihiwa. At napunit sa mga gintong singsing, nagsimulang tumawa ang matanda. Sa wakas, natalo na niya ang tanggang ito na naniniwala sa sarili niyang lakas. Ngunit agad siyang natuwa, dahil nakita niyang nagsimulang maging abo ang katawan ng bata. Ito ay hindi isang katawan, ngunit isang natitirang aura lamang mula sa hindi kapani-paniwalang mabilis na paggalaw ng lalaki. Sa katunayan, ang kanyang mga singsing ay hindi tumama sa bata. Siya ay nasa ibabaw niya at gumaganap ng isang hindi kapani-paniwalang acrobatic trick. Sa sandaling tumangala ang matanda, nakita niya ang paa ng young master na diretsyong lumilipad sa kanyang mukha, at nang tumama ito sa kanya, sa kabila ng depensa ng matanda, nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagsabog. Ang matanda ay hindi pa nakakita ng ganoong halimaw sa buong buhay niya. Gayunpaman, nang ang Diyos ng digmaan ay tumulak laban sa kanya, naging malinaw kung sino ang mananalo sa labanang ito. Ang young master ay bumagsak sa lupa at tiningnan ng matanda hindi bilang isang mandirigma, ngunit bilang isang kahabag-habag, nanginginig na scoundrel. Sa kabila nito,
Isang globo ng purong enerhiya ang sumabog sa kanyang mga palad, umaapaw sa kanyang mga kamay.